Yun. Ay, okay na yan. Yan, great. Alright, sorry about a while ago, merong setting na hindi kami makakapag chat eh. So now it's fixed. Alright, let's do it. Let's game. As always, we're always prompt, no? Good evening, everybody. Welcome again to the PVM Periscope episode 3 with none other than Notion in Motion. One half of Notion in Motion, si Leo Nicolas. Unfortunately, hindi natin makakasama si Rupert ngayon. Si Kuya Rupert dahil siya ay merong sakit. At meron akong counting pakiramdam, baka nagtampo siya dahil ang poster niya ay lumabas lang kaninang umaga. At samantalang isang linggo ang poster ni Leo. Anyways, ang Notion in Motion, syempre isa yan sa mga pinaka-hot, pinakasikat na wedding videography studio ngayong mga panahon na ito. At alam natin na magbablush at mahihiya ng kaunti itong si Leo dahil alam natin ang mga Nicolas ay mga humble na mga tao. Kung hindi nyo may tatanong, 8 silang magkakapatid. Okay? 8 silang magkakapatid, 8 silang anak ni Tito Bert. Shout out kay Tito Bert. Magandang gabi po. Papa, tatay, Tito Bert, magandang gabi po. At Leo, pangilan ka? Pang-anim sa mag-upload. Pang-anim, ha? Pang-anim. Tapos buntis yata si tita ngayon. Of course, ang panganay natin si Kuya Bob ng Bob Nicolas. Balang araw, mapapalabas din natin yan sa kanyang highballs, no? Marami tayong pag-uusapan ngayon. We're gonna talk about Arial, no? They're a master at Arial. We're gonna talk about the A7S. Okay, and I hope the people from Sony Marketing Philippines are also in tune with us right now. And of course, we're going to talk about Notion in Motion. Yan talaga, no? This is a very great inspirational story for people who are just starting out in the industry. Okay. Leo, gusto ko lang tanongin, no, Leo. Paano ka nagsimula sa pagkahilig mo sa pagvi-video? Sa pagvi-video kasi, sir, yung photo video kasi yung parents ko noon sa yung tatay ko. Tapos yun, parang siya yung photo, kami yung pinagbi-video niya noon. Tapos yun, every time walang pasok, weekends, sumasama kami sa mga events noon. Debut, binyag, birthdays, yan. Tapos after nun, yun, nakailigan naman agad namin. Yung camera pa nun, yung VHS, yung pinapatong dito sa... So sa tingin mo, yung mga ganong edad, nabubuhat mo na yung camera na yun, yung VHS cam? Oo, kaya naman. Tapos may nag-aalalay lang sa amin, mga lightman. Yun yung lagi may nakasunod sa amin na nag-iilaw. Yun yung... tapos may battery pack, yun yung medyo mabigat din yun. Mga ilang edad ka nun? Around siguro mga 14, 13 years old. Wow, 14 years old, no? Kung hindi ako nagkakamali, baka ang gamit nyo ay M9000. Mga M3, yan. SVHS talaga. Okay, and then, how old are you now? 25. 24. 24, guys. Very, very young, 24 years old, no? Saan pa kayo dyan? Okay, from between that time na umi-extra ka sa tatay mo, tas biglang... Okay, medyo mas lumalabas ka na dun sa Angono. Para mag-video. Sino mga nakakasama mong studio? CinemaWorks, si Jan Marvy. Tapos mamaya may mga special guest tayo, ha? CinemaWorks. Kay Kuya Bob, yan. Tapos Mayad, yan. Minsan din sa iba-ibang studio rin lumalabas. Si Leo, nakasama ko yan mga 2 or 3 times, isang beses sa Subic at isang beses sa Taiwan. Okay. Pero masasabi mo, sino yung bulk? Sino yung marami kang, as a videographer, sino yung parati kang steady doon lumabas? Nung madalas doon time na yun, kay Marvy din eh. CinemaWorks, yun. CinemaWorks, really a great big studio right now. Very successful. Successful idol yan si very ibang klase ang niyan, no? Actually from CinemaWorks, ang dami rin din talagang ibang videographer who started with CinemaWorks, no? We'll have him in the future. Okay, and then kailan ka nag-decide at paano mo na-convince si brother mo, si Rupert, no? One half of Notion in Motion na I think it's time.
Actually, napag-usapan na namin siya year 2011, parang mga napag-usapan na namin ni Rupert na parang sabi namin, ba't di na lang tayo bumuo ng team natin? That time, parang ang sumasali sa exhibit nun, parang mga 9 videographers pa lang, maximum na yun eh. So, sabi namin, namin kaya namin eh, kasi nakapag-edit naman siya, nag-shoot ako. So, yun, napag-usapan namin, tapos, ang kulang lang sa amin noon time na yun, parang yung lakas ng loob talaga eh. Yun yung kulang sa amin time na yun. Okay. Ang question ko, di ba, nag-exhibit pa noon si Rupert as a photographer? Photographer. Photographer talaga si Rupert. Napakagaling na photographer. He used to shoot with Wally? Wally. Tapos nag-solo na siya. Nag-solo na rin yun. So, tapos, medyo naiba ba yung isip niya? Bakit siya lumipat from photo to video? Yun, parang iba talaga yung yung pag sinunod niya kasi yung gusto niya talagang mangyari sa sa career niya, parang ganoon. So medyo mabigat na desisyon pero yun yung tinahak namin na parang nag-decide kami parehas na ito na yung gagawin natin, parang ganoon. Meron ako tanong sa iyo, Leo. Kinailangan niyo bang magpaalam kay Kuya Bob? Kay Kuya Bob, parang nag-ano rin naman kami dyan kay Kuya Bob. Pero all-out support yan si Kuya Bob sa amin. Parang yung mga first na, first weddings, talagang siya yung nagpapayaram sa amin ng mga equipment. Lahat yan, pati sasakyan niya kasama. Pati yung mga tripod, screen. So, yung mga output ng first weddings namin, talagang nabibigyan namin ng hustisya yung parang expectation ng client sa amin. Kaya, yun, medyo okay yung mga reviews sa amin nung time na yun. Wow, thank you, Bob, ha? Galing. Kasi, di ba, parang, jahe, baka isipin ni marami yung Kuya, nagtatanong sa amin. Na parang, magtatayo na yung brother mo, okay lang ba, di ba? Parang yun. So, for the record, guys, perfectly okay, ha? Yeah. Kailan mo napansin na, dumadami kliyente? Parang, pwede na akong bumili ng Montero. Yan, medyo, nung kasi nilaunch namin siya January 2012, New Year. January 1 yun. Tapos, nakatanggap kami ng first inquiry ng January 10. So, in 10 days, yung nag-email yung client na yun, sobrang sarap sa pakiramdam eh. Parang, iba yung feeling eh. Tapos, parang reply ka agad, mga tipong gano'n. Siyempre! Baka makawala, hindi pong gano'n. Tapos yun, nagkaroon kami ng first wedding siguro bandang mga June kasi January tapos June. Medyo mahaba yung yung time na yun parang doon kami nag-freelance pa rin. Tapos medyo syempre yung decision making parang medyo nakakatakot pa kasi baka bigla kaming magutom. Yung mga tipong gano'n na clarify ko lang, may pamilya ka na nun. May pamilya. Wala pa naman. Wala pa. Si Rupert may pamilya na nun. May pamilya na si Rupert. So these decisions are not to be taken. Parang hindi siya madali. Hindi siya madali dahil kung tutusin, pwede ka naman mag-freelancer. Tapos steady yung steady yung kikitain mo, no? Meron kang 5, lalabas ka ganito, ganyan. Mataba naman magbigay ang Cinema Works. Diba? Parang, eto gugustuhin mo magkaroon ng sarili. So, merong risk involved. Meron risk, Tapos, yun, medyo sakto din, timing lahat yung mga projects na pumasok habang medyo naglaylo kami sa pag-freelance, medyo okay naman. Mga na yan, mga kalagitnaan or third last part ng 2012. Parang mga second quarter ng 2012, yun. Medyo nagpasukan yung mga weddings tapos ibang projects din. Okay. Sabi nga nila, and the rest, as they say, is history. I would like to ask, no? You had this very beautiful beautiful celebrity wedding. Paano kay Sab? Kay Sab, no? Tell me. Weddings na ginawa namin, na ganun daw yung gusto niya, parang ganun. So parang naano namin yung effort niya, nanonood talaga siya ng mga videos namin. Na, at para mag-email. Siya mismo. Siya mismo yung nag-email. So, yun, medyo na rin kami. Nakakagulat yan. Nagulat din iba kami. Iba yan. Kwento mo sa akin yung meeting mo dito sa artista na to, napakasikat na tao. Yun, nag-meeting kami nun sa may Starbucks, sa may The Grove. Yun, pagdating nila, syempre, kami, sanay na kami may pag-meeting sa mga couple na pero yung artista na pala, parang iba na pala. Iba yan. Tapos lahat ng nasa ibang table, tumitingin din sa amin parang ganun Tapos yun, yung meeting naman, okay naman, parang
kala nga namin di magbubook kasi talagang di humingiti si Saab, parang kakagising lang, pagod, na hindi namin talaga alam na kung magbubook o hindi eh. Paano ba na? Okay. Tapos yun, later on, parang nagtanong-tanong siya, tapos nag-uusap sila biglang mag-asawa, tapos balik ulit sa amin. So sabi namin mukhang negative na talaga. Tapos maya yun, hiningi na yung contract tapos nag-sign. Yun na yung talagang parang nagano na kami. Right after that meeting? Right after yung parang, that meeting. Okay, game, gawin natin parang ganun. Nag-decide sila dun sa nung time na yun. Nung pumunta ka na sa Angono, pauwi na kayo, siguro na itawag mo na, anong pakiramdam nun? Sobrang sarap ng pakiramdam nun kasi parang iniidoli rin namin sila eh. Tapos yung age nila parang medyo ka-age namin, so parang idol din nung youth na na parang pasok sa market, no? Market. Tapos yung the way sila na magsalita dun sa mga request nila na ayaw, tapos yung mga gusto nila, do's and don'ts. Pasok na pasok doon sa taste namin eh, parang ganun eh. So, nagkaroon ng meeting. Tapos doon sa musical scoring, kasi nga may banda si Saab, yun. Medyo, Nung 2003, nung nakuha ko yung kauna-unaan ko artista, nagsisigaw din ako, talon ako ng talon. Si Monsur del Rosario. Hindi na nga siya sikat nun, konsehal na siya nun eh. Pero wow, si Monsur del Rosario! Iba ang pakiramdam nun kanya. Okay. What did you feel? No, parang, wow, 1,000 views, 10,000 views, 50,000 views, and so on and so forth. Ano ba ang count natin ngayon dyan? Nag-ano na siya eh. Last na check ko, 1.2 M na eh. Okay. 1.2 million views, no? Na walang nanghuhubad. Walang nagtutwerk. At walang gumagawa ng kalokohan. 1.2 million. Okay, alright. So, tell us about the feeling. Yung pakiramdam, syempre parang talagang yung email namin puno-puno ng inquiry eh. Parang hindi So parang pwede ba magpasa sa ibang studio dyan? Kasi ang dami, sobrang daming iba-ibang vlog yung nag-feature ng video. Hindi rin namin expected. Kasi pag-post namin, sobrang parang iniwan muna namin eh. Parang ako natulog pa ako noon eh. Tapos pagtingin ko nakapost na sa ABS-CBN, sa GMA, parang yan. Sobrang overwhelming din pakiramdam. Ganun kaganda yung video. Yung feedback sa amin nung couple, talagang sobrang happy talaga sila. That's a great yun feeling. Yung pinaka-important sa amin yung feedback ng couple eh. Above all, di ba? Above actually, all. sa lahat ng videographer din naman, of course, lahat tayo gusto natin, maraming nanonood ng video natin, maraming hits sa Vimeo or sa YouTube. Pero isipin mo rin, at the end of it all, ang pinaka-importante, kung ano yung nararamdaman at kung ano ang feedback, kung sino yung kinasal. Yan. Okay. We have, that is the story of Notion in Motion briefly, of course. Gusto ko tanongin ngayon. Sir, yung isa pa pala, yung Italy wedding na ni-refer niyo sa amin. Yun yung Italy wedding galing pala kay Sir Jason yun. So, sir, nagpapasalamat pala. Nako, walang anuman. Hanggang ngayon, yung wedding na yun, parang hanggang ngayon, tuloy-tuloy, nanganganak talaga. Sino ang kasama mo sa Italy nun? Ako lang eh. Ito yung nandun si Pope. Si Pope. Okay, so what? Naka-glide na, naka-tripod pa, naka-200, naka-50 lahat na, pero kinana ni Leo ng napakahusay. Yan. Very good. Ang tagal mo dun sa Italy noon. Parang mga 3 weeks, mag-1 month halos dun. Pero very good. Nice. Okay, isa sa mga trademark ng videos ng Notion in Motion, of course, yung aerial cinematography. Tell me kung paano kayo nagsimula dito sa, hey, let's pick up a DJI, maybe a Phantom 2. Paano nagsimula? Actually, yung aerial, una nun kasi parang pumunta muna kami kay Kuya Bob nun, nagpa-consulta kami. Sabi namin, Chief, gusto namin ng 3-axis gimbal. Sabi, kasi bago lang yung M5 ni Kuya Bob nun eh. Mm-hmm. Tapos sabi niya, wag na lang kayo mag M5, sabi niya muna. Wag na muna kayo mag M5, sabi niya. Kung gusto niyo ng medyo maiba yung trabaho, hanap kayo ng iba. Ito, pakita ko sa iyo, DSLR Pros nga, yung aerial, yung DJI. So, yun, sinunod namin yung advice niya.
Tapos yung presyo ng M5 nun, parang nasa 250,000. Correct. It's mga $5,000 plus dollars. Parang mga ganun. Sabi niya, yung i-invest nyo dyan, bilan nyo ng, kasi naka-glide cam 4,000 pa kami nun eh. Bilan nyo ng Steadicam, tapos meron pa kayong aerial. So, dalawa yung na-invest nyo sa alagang 250. So, yun. Sinunod namin yun. Tapos, yun. Okay naman. So, kita niyo naman, ang Notion in Motion, may mga nakatabing 250,000. Wala lang, no? Wala lang. Ayan, ang daming pera, no? Ang daming pera na Notion. Okay. Paano kayo gumaling ng gumaling? Yun ang nakikita ko yun. Ang galing nyo, mag-aerial. Paano kayo gumaling ng gumaling? Ano na sir parang nagpa-practice din kasi kami ni Rupert sa meron dun sa lugar sa amin na open field. Tapos yun, kami nila nila Marvin minsan, yun, nagpapalipad-lipad kami minsan doon. Tapos yun, hanggang sa YouTube tutorial, nanonood din. Tapos yun, nagagawa namin yung mga gusto namin. Una, yung mga safety lang na shot yung mga paatras. Basta nasa taas yung camera, medyo happy na yung client dun yung mga namin. Ano ang payo mo sa safety? Safety, basta as long as yung signal ng GPS yung malakas, yun, medyo safe naman yung, safe to fly naman yun. Tapos yung kasi hindi kami nag-i-indoor tapos talaga open lang talaga. Wala naman akong kilala nag-i-indoor. Marami na kasing church na pinagbawalan ngayon dahil dun sa may mga nabagsakan. Okay, pag merong isang mga yung nanonood natin ngayon, no, if I want to buy an aerial drone, a drone today, I'm gonna buy it tomorrow, anong marirecommend mo? Ano ulit, sir? Halimbawa, bibili sila drone bukas, anong i-recommend mo? Kung medyo yung value for money, I think yung Phantom 3. Okay. Okay yung Phantom 3. Anong mas nasa taas ng Phantom 3? Yung mas maganda rin yung Inspire kaso mas critical yung setup. So for weddings parang di namin siya masyado naging option Pero okay yung review ng Inspire naman. Pero mas pipiliin mo yung Phantom 3. 3. Anong camera ng Phantom 3? Is it built-in? Is it GoPro? Built-in siya. Okay. Tapos yung wide niya, sakto-sakto 94 degree na less distortion. So, medyo narrower than wide nung GoPro, pero less distortion siya. Good for establishing shots. Is that what you have right now? Meron. Okay. Nakakailang drone ka na? Dalawa pa lang. Yung una yung Phantom 1 na modified nung DSLR Pros. Okay. Nagka-crash ba? Normal ba ang pagka-crash? Nangyari na ba sa iyo yan? Sa amin nag-crash pero hindi namin, kahit kami hindi namin alam ba't siya nag-crash. Basta pa-landing na siya tapos bigla na lang bumagsak. Nagawa pa naman? Nagawa pa naman kasi sa halamanan siya bumagsak So, okay pa na. Alright. Okay. Now, I know that in 2008, Canon released the 5D Mark II, and then after that, we all got that camera. And then after that, we all got the Canon 5D Mark III. But then after that, nothing came out of Canon except perhaps the C100 for wedding work, no? And now, sobrang ganda ng choices, no? I must admit, sobrang ganda ng mga choices para dun sa mga tao who have graduated from the 5Ds. And last week, we talked about with Bong Sare, the GH4. This week naman, we will talk about the A7S from Sony. And here it is. Yeah. Really, big bad boy. This is the body. You have a 50mm, of course, Canon lenses pa rin. And ano ang adapter natin dyan? We use Metabones EF E-mount. Yeah. Okay. Ngayon, bakit mo naisipan, okay, I'll hold this for you. Okay. Bakit mo naisipan Notion in Motion, no? Of course, I assume 5D kayo dati. May 6D, 5D. Okay. Why the jump to the A7S from Sony? Sir, yung number one, yung yung nung nakita namin yung review ni Philip Bloom, yung sa low light, yun, medyo kinonsider agad namin siya as upgrade talaga Kasi, yun nga, yung parang ngayon, na-try namin siya sa 7 PM na wedding. Talagang sobrang gamit na gamit yung, yung S-Log 2 niya na mode.
Yun yung isa sa... Hanggang anong ISO ang usability niya? Na-try namin yung establishing para mga nasa 40,000 kaya pang gamutin ng neat video eh. Okay, so wow! Okay. 40,000. Pag ikaw ang masusunod, pag ayaw mo itulak sa 40,000, anong normal ISO mo? Ang normal ISO ko namin kasi mga ano lang eh. Sa Canon nun, 1250 to 32, mga ganun. Okay. Pero ito, nung nag-shot kami, establishing shot nung gabi sa simbahan, parang 25,000. Sobrang linis. Malinaw pa yun. Linis, kahit palakihin ko yun sa 42-inch na TV, malinis yun. Basta may neat video, may plug-in ka. May plug-in na. So guys, yung neat video, plug-in yun para denoiser yun. No? Denoiser. Okay, so maaaring bumili ng legal at magtanong sa ibang tao kung ano. In any case, no, low light. Number one, low light. Para sa akin, it's a big plus. You know, ang dami na nating dalang basura. May dala ka din ng slider, may dala ka din ng gimbal, may dala ka pa na aerial, dala mo pa yung PA na matakaw, okay? Tapos may dala ka pa ilaw at light stand, at tripod, at monopod, at lente, napakadami mo nang dala. Dami nang dala. So medyo nakakabawas ka. Nakakabawas. Question, no? Sabi nga, okay nga sa low light, nag-iilaw pa ba kayo? Nag-iilaw pa kami, sir. Siyempre, iba pa rin yung may talaga. May ilaw talaga. Nabawasan ba yung ilaw o at least kampante ka lang na alam mo na it will deliver? Nabawasan yung ilaw namin, hindi na kami gumagamit. Kasi dati yung gamit namin yung malaking ari na blue eh. Yung malakas talaga at saka mabigat. Yun takaw pundi yun eh. Yan, parang konting, mga gamit namin ngayon, may LED lights na Kaya niya. Yung LED, yung mga flat. Mga flat na. Okay. So medyo nakaka-pressure kasi ang gamit ko pa ngayon mga ari na malalaki na mabigat. So nag-host na ako, na-insulto pa gamit ko. Anyways. Okay. Okay, hindi meat video, ha? Hindi meat video, neat video. Okay, neat. Malinis, ha? Malinis, ha? Malinis. Hindi meat video. Ang meat video, porn yun. In any case, okay. Low light. Second yung yung compact siya tsaka lightweight. Yan. Perfect sa pang-creative shooter. Dahil ang mabigat na camera ay mahirap gamitin na camera. Okay? So, it's lightweight, it's compact, and you shoot a lot of destination weddings. Medyo sakto sa travel din yan. Okay. Konti na lang at mako-convince na natin itong ating mga televiewers, no? Ating Periscope viewers. What else? Ito, gusto pa namin yung isa dito, yung natitilt yung monitor. Yan. Yung dati kasi gamit namin Canon 5D Mark III sa movie. Pagka naka-low mode siya, hindi na namin makita yung framing, yung settings, kung washout na ba. Ito, tsambahan. Di ba? Yung focus. Hindi mo na alam eh. Okay. Ito, natitilt siyang ganyan. Galing. Yung mga 45 degree. Yan. May 3-axis gimbal ka na ba ngayon? Meron. Anong kinuha mo? Free fly na. Well, look at that, ha? Meron na siya nung aerial, nakakuha na siya nung pilot, pero may gimbal pa rin siya. Ang dami talagang pera na notion, eh, no? Yung mga bagong Montero, nakapark sa labas. Anyways, people who do 3-axis gimbals will understand the value of this. Sobra. Okay? Dahil pag ganun yan, hindi niya na matatamaan yung dalawang motor sa gilid. Meron kasing mga camera, pag ganun ang labas, hahampas yun sa kabila. Question, is this touchscreen? Hindi. It's not touchscreen. Okay. Right. Okay. Besides this, what else? Pag yung medyo mataas na shots, kaya naman siyang 90 degree naman yung tilt ng monitor niya. Pag naka-high angle ka, no? Galing. Okay. So yun, medyo malaking point sa amin yan. Tapos isa pang gusto namin dito yung crop mode niya, yung APS-C mode crop mode. Gamit na gamit namin yun pagdating sa sa mga big church. Yun. Okay. Yung 7-200, halimbawa bitin pa yung zoom namin, ika-crop mode lang namin. Kayang-kaya nang kunin yung reaction ng groom kahit nasa malayo. Without walang degradation ng quality. Wala. Hindi niya sinuzoom yun. Hindi niya sinuzoom. Wow. Yung
kinakrop niya lang yung ano nung adapter. So siguro pag naka 200 ka, mga ano dyan, mga 200 equivalent, nag-times, ano pa yun? Madadagdagan ng mga siguro. Kasi yung 50, parang mag-ano siya, magiging 85 eh. Wow, So, okay. Medyo big point sa amin. Medyo madaming ano to ha. Okay. Meron pa ba? Yung Madaming mahaba pa ang listahan. Doon, yung format niya, Codec, tell me, XAVC format yung ano. Okay, pag kinulayan ko ba yan, mababasag ba yan? Kapag kinulayan ko yan, madudurog ba? Hindi sir, yun nga isa rin na gusto namin sa kanya kahit yung sa mga window light, talagang may details pa rin kahit medyo against the light yung subject. Dynamic range. Dynamic range, ang ganda. Tapos, alam ba natin kung ilang stops, guys? Ilang stops ang dynamic range nito? According to... Kasi ako naka C100, 15 stops yun eh. Ano ba yun? 15 stops. Hindi pala. 15 stops yung Blackmagic Ursa Mini. 12 stops yung C100. 9, 14. Ay, kalokohan naman yan. Hindi 14 yan. Ikaw nanguhula ka na lang. Baka nga, 9. Okay? So, perfect editing codec. Editing codec. Medyo mas mabigat lang yung ano niya, yung file niya dun sa... Kaya ng Retina. Pero kaya ng Retina. Ilang Mbps? 35, 24... Mabata. Guys, ilang Mbps? Huwag mag-iimbento. Basta maganda siya. Yan. Yun ang importante natin. 50 daw. 50. May 120. Kalokohan. Hindi ko 120. Ano to? Blackmagic? Hindi ko 120. Okay, next. Yun, yung isa nga doon yun, sir, yung yung na-discuss natin kanina, yung S-Log to Cinegama 4. Do you always shoot S-Log 2? Hindi, sir. Pag mga ano lang talaga paggabi. Kasi pag outdoor, sobrang hindi siya magamit kasi yung ISO niya starts at 3.2 na eh. Walang 800 na ISO? Walang 800 eh. So, kailangan mo ng filter na hindi filter na madami. Okay. Recommended mo yun, mag-ND filter? Hindi pa kami nakagamit, pero kasi so, maganda sana sa outdoor, no? Sa so, outdoor. Since walang ND filter na built-in, na meron ng C100, pwede, syempre kailangan ko i-justify, masyado mahal yung C100. You mean to say that, taas lang yung shutter? Taas lang yung shutter. Okay. Hanggang anong shutter? 10,000? Hanggang 8? 8,000. Okay. Alright. Okay. Moving on. Ang isa pang sa personal naman na nag-invest kami dito kasi value for money kasi Okay. Kaya niya mag-record ng 4K externally. Pero in the future, buti pa ang GH4 internally. Okay. So, kanya-kanyang priorities yan. Kung sakaling may mag-demand pa sa amin in the future. What do you put in? Do you put it like an Atomos or do you put it, is it a Sony product? How do you record 4K with it? Sir, yung sa review na nabasa ko, external na Atomos yung gamit. Okay, Shogun or Ninja? Shogun. Shogun. Okay, so pwede siya. In the near future, siguro mga kung sakaling may mag-demand sa amin ng 4K, yun. Shogun, great. We have great intelligent viewers. Not Marvy. #broke. Anyways, tell me about the slow motion. The slow-mo 120p 720p lang yun. Okay. Resolution. Happy ka ba? Ikaw, hindi. Happy ka ba sa 720 na 120? Birang-bira namin gamitin yung 120 sa mga extreme movement lang talaga. Like yung recessionals. Okay naman sa amin kasi sobrang favorite ng mga client namin yung mga ganun eh. Yung mga hair flip. Mga ganun. Tapos yung 60p niya, 1080 na. Si Rommel nagpauso nun. Tsaka si Mike. Pero no? Tapos yun, yung 60p niya, 1080 na. May panyo ba kayo dyan? Ito yun eh. Na veil? Gano'n no? Sipon. Magaling mo yan. Okay. 60. Yung 1080p niya is 60. 60. And you're happy with that? Happy na kami. When do you use the 60?
FPS. Kadalasan yung pag nag-BBS yung bride. Yan. Okay. Marching mo, 24? Marching, minsan nagte-24 kami, tapos ngayon nag-experiment din kami ngayon. May dalawang camera na naka 60p. Okay. Yung 60p mo, may audio wala? Yung 60p meron. So, may audio siya. May audio so, kung if you decide nung i-24p yun, no, pwede pa rin na may audio pa rin. Isang wedding, tatlo A7S mo? Dalawang A7S, isang wedding, ilang gig ka? Umaabot ng siguro yung mga 240 gig. 240, dalawang A7S, isang 5D. Isang 5D Mark III. Okay. 3 cam lang? 3 cam. May isa pang mga sundot. 5D. So mga 250? 240. 240. Okay. 240. So you buy a lot of hard drives. Wow. Okay. What's the Wi-Fi for? Yun, sakto yung Wi-Fi connectivity niya pag nagta-travel kami. Instant sharing dun sa iPhone yan. Yung video file? Hindi, yung photos. Yung photos. Naman. Sa travel naman to. Pang-selfie. At sa travel photos. Nasa listahan niya yun eh. So, importante si Kileo yun. Yung pang-travel. Tapos, ang selfie. Yung gusto pa namin dito, yung alloy body niya. Yun. Parang dust-proof siya, tsaka moist. Mukhang pag nahulog to, medyo mabubuhay. Medyo mabubuhay siya. Kasi medyo matibay. Great. Do you recommend the Metabones for it? Metabones and nothing else? Or meron ka ba na pwedeng mga ibang adapter na pwede? Sa amin, Metabones talaga eh. Dalawa Metabones mo? 30,000? Nasa 14.5 mga ganyan. 15. Speed booster? Hindi, yung EFE mount. Okay. So okay lang na hindi speed booster. Okay lang sa A7S. Exactly. You don't need a speed booster for the A7S because you don't need to jump or increase the ISO because it's all built in, no? Yung sensor niya meron ng gimbal, wala pa. Wala. R yun, no? R. Okay. Yung R yun, tsaka yung 2. Okay, so goodbye. We'd like to take questions from our viewers regarding this piece of equipment. Baka you might have, as I said, you have a lot of choices right now. You have the C100 Mark II, you have the GH4, and you have the A7S. And these are all viable options for you depending on your budget, depending on what you really want, depending on what you want for your production. And may daragdag ka pa? Yeah, okay. Good. So, we may have some other questions. There, hold it. Any brand ba ng adapter? Pwede dyan. Any brand? Comlight. Comlight. How much is the Comlight? 5,000? 3,500? 3,500. Ano ang difference ng Comlight 5,000 sa isang mamahalin na 14,000 na Metabones? 6,800 daw. 6,800. May difference ba? May difference ba? Yung nakagamit ka ba ng Comlight? Yung aperture niya hindi na siset eh. Manual. May ngipin. No, is it? Can you set it manually? Okay. I can auto. Okay. Okay, Leo, I have a question for you. What are the things that you don't like about this camera? I believe there's no such thing as a perfect camera. Okay? Mamaya natin babalikan yung question sa battery. Let me ask this first, no? What are the things you don't like about this camera? Yung number one, yung battery life. Yan, medyo mabilis siya malobat. So parang sa isang camera naka-ready dito parang 4 batteries per camera kami. 4 batteries per camera? Does 3 okay na rin. 3. Buong wedding na yun? Buong wedding na yun. Yun yung magsisirculate din sa habang... iikot na yun? Magcha-charge pa rin yung isa? Magcha-charge yung isa. How much is the battery? Nasa 2.2? 2.2. Not so bad. Not so bad. So you have 7.5, no? Total investment. We recommend original batteries because we had the story before na na hindi na ubos kagad yung anong tatak doon? Isang generic na battery. So we really don't recommend that, no? Baka Okay. What else? Battery life number 1. Ano pa ba? SD cards, okay naman. Medyo mahal nga. Okay. Before, people would say that, there's a problem with the camera placement.
With the button. With the buttons, with the button, controls, yung no? record button. Pero ngayon, sanay na kami. Ito, meron nabibili yung Cine Easy na parang pandagdag dito, parang nilalagay sa record button para lang... So may, para lang umumbok. Mumbok, parang yan. Pero ngayon, okay naman. Sanay na rin siguro. Sanay na, no? Pag malaki kamay mo, medyo delikado ka sa pag... Yung mga ilang weddings namin nun, yung una namin ginagamit. Walang vows. No. Akala nila nagre-record sila. Nagre-record, yung pala. Ayun. Yun. Sinoli pera. So, Okay, yun lang naman. Yun lang, dalawa lang. Baka dalawa may lang maisip ka pa. Parang puro kagandahan na to eh. Well, I mean, Wala it's really, I mean, can you give your full recommendation to the A7S? Yun lang, yung pag ginawakan mo siya, medyo yung grip niya parang hindi rin ganun. I think may attachment yan, di ba? Okay, the question is, what would be your dream camera? What would be your dream camera kung hindi yan? Siguro A7R na yun. Yung bago. The A7R is a newly announced camera from Sony. It will continue the tradition of the Sony Alpha A7S line. It will have, what I know is that it has a gimbal on the sensor. So you don't need a tripod. Hindi naman. Kailangan pa rin ng tripod. Tsaka yung Canon Mark II na C100. Yung dream camera mo yun? Nahawakan mo na ba yun? Nahawakan kasi siya eh. Makakalimutan mo ang Iba yung A7S. pakiramdam eh. Iba yun. Para kang naka M9000 doon. Naramdaman mo ulit na video. You know what? I really feel I did not give justice to the C100 Mark II last time. Please, one of these episodes with my fellow C100 users, Marvy, and then also Ian Cruz. Kukunti lang kami. Actually, tatatlo lang kami talagang merong alam ko may C100. I undersold it last time. I'll make it up. Don't worry about it. I'll let you know about the pros and cons. So, any other questions? Ito, natutunan namin to the last time that we really have to interact with you viewers. Now, I'd like to hello also to Benz Rana of Weddings at Work. And, yep, she's listening right now. Shout out pala kay Mima. Yep. Ang Benz. yep, everybody, got some help from Weddings at Work the whole time that we were all starting out. Shout out to all the families of the Nicolas brothers. The Nicolas brothers, everybody, All the boys. Yeah, the Mono Boys, of course, no. We have some very special guests right now na, papaano ng loob ni Leo, no. We have Jay Consolucion and Marvy. We're gonna have dinner right after. I would like to raffle off. Very, very generous, no. The Magic Bullet preset looks offered by Kevin Kayabyab Direct Kevin, who is selling these presets, no? Okay, these presets, I'm gonna give that later. Okay. So questions muna, no? May mga questions tayo dito eh. Okay. Kaya maganda na kayo, pamamimigay kami ng preset niya at talagang sobrang niyang generous. Very thank you very much. Advantage Mark 3 tsaka A7. Okay, Mark 3 5D? 5D, Advantage. Okay. Mark 3 5D, parang ano yan eh. Parang, kaya ako kukuhanin yan. Parang isang girlfriend yan na matagal mo nang kasama na hindi mo na mahiwalayan. Kasi kampante ka na eh. Alam niya na gagamitin mo, gagawin niya ang kape mo pag umaga. Alam niya kung paano tiklop ang mga damit mo kahit mag-girlfriend pa lang kayo. No? Reliable ang 5D Mark 3. Hindi ka niya iiwan. Kaso, kailangan mo ng adventure sa buhay. Ha? Kailangan mo ng isang spark. Yan. At maghahanap ka na ng iba. Okay? At ang mahahanap mo yan perhaps sa isang A7S. Dahil magbibigay sa iyo ng slow motion. Slow motion. Nawala sa 5D. Low light na okay naman ang 5D. Masaya naman tayo lahat sa 5D pero kulang na eh. Kulang na. Kumbaga, pero ito sir, pangsaglitan lang to Medyo quickie lang siya. Pero if you were gonna break up, di ba? Parang, it's not you. It's me. Ganon. Ganyan. So, I really think, right now at 87,000, no? It's difficult to pick the Mark III. It's difficult. You know me. I'm a Canon hardcore person, no?
I was an ambassador for several years. But at this point in time, 2015, it's going to be a difficult choice. Especially if you have a Mark III right now. You don't replace it with the Mark III. You replace it with something else, something better, and it's cheaper. GH4, 87. O kaya A7. Doon ako. Magkano ba yung GH pa ngayon? GH4 around 80. 80 With bundle. May bundle na yon. Meron ng ano. There. Why aren't I on TV, Mr. Magbanwa? Because nobody's paying me to be on TV, Mr. Kumag. Okay. All right. Yep. Famous blogger, Kumagkao. GH4 is love. And I will totally agree with that. It has its pluses. All right. Hey, Charo. Thank you for being there. Yes. And I'm gonna be raffling off. No, I would like whoever, okay, tells me. I'm gonna give away the presets from Kevin Kayabyab Diary. I'm gonna give away the preset, and he's gonna give away whoever lets me know what the title of his feature film is. Shot 2-3 years ago. Nope. I'm very happy. I'm very happy for this director because he talked the talk, he walked the walk. Sa lahat sa ating lahat, siya lang ang merong feature film. Yun. Sino ito? Uli. Aldin, we're gonna send it to you kahit nasa Australia ka. Aldin, ikaw ang nauna. Kahit nasa Australia ka, hindi mo na nakuha yung bag, wag mo nang pakawalan ang Magic Bullet preset. So, there. Yan. Catwoman. Mali. Yan. Catnip, Cinema One. Correct, Marvs? Marvs is a cinematographer for that. Cinema One original. Beautiful mindfuck of a film. Beautiful. Thank you, Kevin. We're gonna send the presets to you, Aldin, who is from Melbourne. Cat food. Cat food. Okay. Guys, enjoy ba kayo? Enjoy ba kayo? May forever sa Mark III. Ako, ang rule ko, pag gumagana pa, huwag palitan. Parang girlfriend. Siya naman ako bad. Striptease. Alright. I'm gonna have my workshop on Thursday and Friday. We're very excited. Leo is actually attending, and I'm very excited and humbled that Leo is attending that. And a lot of people, we have people coming in, flying from all over, from Milan and also from Malaysia, Sabah, and Kuala Lumpur. Thank you so much for the support, and I'm really excited. I'm gonna make it worth your while. And next week, I'm gonna announce this. Already para wala nang ano. Next week, I'll find a way. I have a lecture in Brazil, but oh shoot, I can't do Treehouse because I want to do Treehouse in their studio. So it won't be Treehouse yet. I'll figure something out. So guys, thank you again. There's a Pinoy Video Maker YouTube channel. We're gonna post this if you don't catch it on Periscope. Thank you so much, guys, for listening to this Periscope broadcast. We really enjoyed this one. As you can see, we're just really improving every time. We're interacting with you. Yeah. Now there's a background. Yan, kulang na lang dito, taol. Ayun, kita yung taas. Well, kita yung taas, pero makakat din natin yan in the future. Kailangan lang namin ng sponsor ng background. Meron na kaming LED light, side lighted na kami. At hindi na kami lasing. So, Treehouse when I get back, but just myself for next week. So, guys, thank you again, and we'll see you for the next PVM Pinoy Video Maker Periscope broadcast. Thank you. All right.